Bali-balita sa mga taga-Maynila ang paghahanda ni Don Santiago de los Santos na isang hapunan sa huling araw ng Oktubre sa Daang Analuague. Isang espesyal na panauhin raw ang pinaghahandaan niya ng nasabing hapunan. Sino kaya yun? Balita ko na pinaghandaan talaga ang hapunan ito para sa isang binata na nanggaling pa sa Europa. Hindi ako nagkakamali, pangalan niya Ibarra. Kaya pala ganitong kalaking selebrasyon ang ipighanda ni Kapitan Tiago para lang sa binatang yun. Grabe talaga si Kapitan. Padre Damaso, nasa bahay po tayo ng isang Indio. Huwag kang mabahala, Ginong Laruha, sapagkat si Tiago ay hindi nagpapalagay na siya ay isang Indio. Ang buong bayan ay nababalisa na. Anong ibig niyang ipahayag, Padre? Ang ibig kong sabihin, kapag ang isang kura ay nagpabungkal ng bangkay ng isang erehe, niyang Kapitan General ay walang kakayahan upang makialam. Ang Kapitan General ay kinatawan ng hari. Ano bang hari ay yung pinagsasabi? Walang ibang hari, kundi ang tunay lamang. Bawiin niyo ang sinambit, kundi bukas din ay pagbibigalan ko ito sa General. Sige, subukan mo, ipasasakay pang kita sa aking karwahe. Mga Ginoo, magsitigil kayo. Tiniente, maaari mo bang ipahayag sa amin kung bakit galit na galit si Padre Damaso kay Kapitan General? Si Damaso'y galit na galit sa General dahil pinarusahan siya nito nang nalaman ng kinatawan ng hari ng Espanya na si Padre may pinahukay na isang bangkay ng isang magalang na Ginoo. Ang naturang bangkay naman ay tinapon niya kung saan man. Pagkumanin niyo at ako'y aalis na. Mga panauhin, ipinapakilala ko po sa inyo si Juan Crisostomo Magsalin Ibarra. Kagali lang niya sa pag-aaral niya sa Europa. Crisostomo, maligayang pagbabalik. Naway maging masaya ang pagdating at pagsisita mo dito sa Pilipinas. Maraming salamat po, Kapitan. Sila nga po lang ating bayan na magaling na kaibigan natin. Patawad po kayo nagkakamali. Hindi ka nagkakamali, ngunit kailanman na hindi kami naging matalik na magkaibigan ng iyong ama. Salamat at maluwalhati kayong nakarating sa sariling bayan. Nakilala at nakapulong ko ang iyong ama. Isa siya sa lalong may kapuri-puring ugali na nakilala ko. Ginoo, ang pagkakulit sa aking ama ay nagpapaalala sa aking pag-aanilangan tungkol sa kanyang pagkamatay. Bukas nga ay balak kong dalawin ang bayan ng San Diego upang balikan ang mga alaala na aking niliwan. Mga panauhin, handa na ang hapon. Magsasakay sa lakad. Dito po kayo dapat maupo, Padre Damaso, dahil sa kapangyarihan, katungkulan at katandaan. Hindi po naman katandaan, ngunit kayo po ang kumpesor ng nasirang may bahay. Karapat-dapat lamang na kayo ang maupo sa kabisera ng ating habag. Hindi niyo pong ipag-uutos. Hindi ko ipinag-uutos. Niente, dito ka po maupo. Karapat-dapat ka maupo sa kabisera ng lamesa. Salamat na lang sa iyo. Don Santiago, halik kayo at kami saluhan dito. Ang hapunang ito ay isang pasasalamat sa mahal na birhen sa iyong pagdating. Sadya po akong nagpatuto ng tinola para sa inyo. At isa pa, si Lupulyo ay hindi kumakain sa bahay ni Lupulyo. Saan kang nawala? Maaaring nalimutan mo ng bansang Pilipinas. Lagi ko nga naaalala ang bansang Pilipinas, ngunit ang bayan ay hindi nakakaalam sa akin. Wala na rin akong balita sa aking bayan tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Ganun pala. Aling bansa ba sa Europa ang naibigan mo? Bago ko pupunta na ibang bansa, inaalam ko muna ang kasaysayan nito. Lagi ko nakikita sa kanilang kalagayan ay may kaugnayan din sa kanilang mga ninuno. Yun lang ba ang natutunan mo? Kung gayon man ay walang saysay ang pagbisita mo ng Europa, alam yan ng lahat ng mga bata sa paaralan. Huwag niyo ipagduda ang ginagawa ng ating dating kura. Nais lang niya ipaalala sa akin ang aking nakaraan. Mauuna na po ako. Hindi mo ba hihintayin si Maria Clara? Pupuntahan pa po ako na hindi ko pagpapalitan. Babalik lang po ako bukas na umaga bago ako pupunta sa bayan ng San Diego. Nakita niyo na? Yan ang epekto ng pag-aaral ng mga kabataang Indio sa Europa. Dapat itong ipagbawal ng pamahalaan.